this coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Maghahanda tayo! So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng Execo, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities. Kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikbit ng mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol Region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, and Cotabato City para sa BARM area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. Yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta, yung iba nasi-stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube, nag-aalala. Tapos nag-iisip kung kamusta ako, lagi meron nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yon, hindi na tigil yon hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na, nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kaming kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yon, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, oh, wag na. Anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya.
Hindi, apo ko na nasa kanya. And then sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? Kaya sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So sabi ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba, 80 years old na, so ayaw mo na i-agitate yung matanda. Si mabilis, mainis. So sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipirma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Papatawag si ganito, papatawag ko si ganyan. Tapos sabi ko, dun sa mga lawyer, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. Tinuon na, ma'am. Daghan yung kaay ka na ganing mga amigo. Abi ni mo amigo ni mo, pagka humandili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Inday Sara! Inday Sara! Oo, totoo yan. Kasi wala, ubos, kaibigan ko yan, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, mukuan man na, laban na. So-called. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Maghahanda tayo! We are seriously considering, ma'am. Please! Tuloy-tuloy yung Yes. Mama, awa ka! Ikaw lang ang pag-asa yan. Asa lang namin! Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe It will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato.